Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay magte-test tayo dito guys ng phone device natin guys, no. So itong phone device na ito pala guys ay Oppo A3s. So yung issue guys ng phone device nito guys ay nawala nito guys ng display guys, no, dahil sa pagkabagsak nito guys. Yan, tapos na stuck ito guys, ha, mayari. Tapos pinapacheck sa atin guys. So ngayon guys meron tayo dito guys dumating guys na extra guys na LCD guys, no. Pwede natin siyang i-try dito guys kapag mag-display siya guys, no. So para magawa natin yan guys, yung una natin gagawin dito ay bubuksan natin guys yung phone device nito. So una natin gagawin ay tanggalin natin guys yung SIM tray nya. Yan. So titis natin guys yung ano nito guys, yung extra guys na LCD na ito guys. Tapos titis rin natin guys, ha, analog tester natin guys, no. So try natin guys kapag maging tama guys yung reading ng analog tester natin guys, no. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys para mabuksan natin dito guys yung phone device nito, pwede tayo dito gumamit guys ng pang opening tools natin guys, no, ng mga maninipis guys. So sa akin guys, yung gagamitin ko dito guys na pambukas guys ay yung kuko ko lang guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys, no, gamit guys yung kuko guys. Yan. So simulan natin. So medyo ano guys, no, wala akong kuko ngayon guys, kakanil cutter ko lang. So yan siya guys, no. So nabuksan natin. Yan. So ito guys yung loob guys ng Oppo A3s guys, no. Yan. Sunod natin gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no, para ma-access natin guys yung FBC connector guys at yung terminal niya guys, no, ng motherboard nito guys. Yan. So simulan natin. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito. Tapos sunod natin guys, angatin lang natin guys yung cover guys ng motherboard nito. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng battery nito guys, no. Yan. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal niya guys, no. Yan. So natanggal natin. Yan. Sunod natin dito guys ay gagamit pa rin tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So dito natin malaman guys kapag tama guys yung reading ng analog tester natin guys, no. So dito guys sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no, 150 mA with continuity. Yan. So test natin guys yung analog tester natin. Yan. So pumapalo yan siya guys, no. So dito guys hanapin lang natin dito guys yung positive sa positive tsaka yung negative sa negative guys, no. So bago natin gawin yung guys, hanapin lang muna natin dito guys yung positive. Yan. So malakas yung palo, ibig sabihin guys dito guys, dito guys sa kaliwa guys yung positive nito guys, no. Yan. So dito sa kanan guys wala siyang palo, ibig sabihin guys ay sa kaliwa guys yung positive niya guys, no. So ngayon guys dito tayo magte-test guys, no, sa positive, negative sa negative guys. Yan. So dapat guys ay papalo ito guys, no. Yan. So kapag binaliktad natin guys ang positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys may tama guys yung motherboard nito guys, no. So dapat hindi siya papalo. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. Ibig sabihin guys ay walang tama guys yung motherboard nito guys, no. Good board ito guys. So para papatunayan natin, kahit ipapadetect natin dito guys sa bus natin. Yan. So dito tayo sa positive, negative sa negative. Dapat guys ay tutunog ito guys, no. Yan. So tumunog siya guys. Kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no. Yan. So nagtunog siya pero once lang guys. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Yan. So para malaman talaga natin guys na good board ito guys, pwede tayo gumamit dito guys ng extra natin guys na LCD guys, no. So tanggalin natin ito guys yung FBC connector guys ng LCD na ito guys. So ito guys yung FBC connector guys ng LCD na ito. So tanggalin natin yan. Yan. So natanggal natin dito guys yung FBC connector ng battery tsaka yung FBC connector guys ng LCD guys, no. So ngayon guys ay sasalpak natin dito guys yung extra natin guys na LCD guys, no.
So ito guys yung extra natin na LCD. So isalpak lang natin dito guys sa terminal niya guys, no. Tapos balik natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. Sunod natin guys, try natin guys, no, kapag mag-display guys yung extra niya guys na LCD na ito. So kapag mag-display ito guys yung extra na LCD na ito guys, ibig sabihin guys ay yung reading natin dito guys sa analog tester natin guys ay tama guys, no. So try natin pandarin. Yan, so nag-vibrate siya guys. Yan, so nag-display siya guys, no. So ibig sabihin guys yung reading natin guys sa analog tester natin guys ay tama guys, no. Yan. So ibig sabihin nito guys yung tama nito guys yung LCD lang guys, no. Kasi dito guys sa ano niya, sa luma niyang LCD ay wala siyang display guys, no. So ngayon guys, pwede rin tayo dito gumamit guys ng special tools natin guys, no. So try natin salpakan nito guys. So yan siya guys, no. So nag-display siya guys. So try natin i-touch. So emergency tayo. Yan, so okay naman guys ang touch niya guys, no. Yan. So ngayon guys, para malaman natin guys kapag okay pa guys yung ano nito guys, yung charging port nito guys, dito guys sa board niya guys ay salpakan natin nito guys, no. So itong special tools natin na ito guys ay kaya niyang basahin guys yung ampere tsaka yung watch guys, no. So ito guys yung special tools natin guys, meron siyang 4.9 volts nito guys, no. So ito guys yung read nito 00 yan. Ibig sabihin guys ay hindi pa siya kumakain guys ng ampere guys, no. Yan, 00 din guys yung watch nito. Kapag sinalpak ko ito guys yung special tools natin dito guys sa phone device nito natin ay gagalaw ito guys, no, ay yung ampere nito tsaka yung watch nito. So papakita ko sa inyo. So kapag ito guys ay kumain guys ng ampere nito guys, ibig sabihin guys ay goods guys yung charging port nito guys, no. Yan, so nasalpak ko na siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay kumain siya guys ng ampere guys, no. So ilapit natin guys. Yan. So kung makita nyo guys ay kumakain siya guys ng ampere guys, no. Yan. So meron siyang 0.4 ampere. Tapos meron siyang 2.3 volt watch guys, no. Yan. So kapag ganito guys na ano guys, meron siya reading dito sa special tools natin guys, ibig sabihin nito guys ay goods guys yung charging port pa nito guys, no. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin malaman guys na good board guys ang phone device natin guys. Yan. Or okay guys yung motherboard nito guys, no. So focus natin. So ganoon lang mag-test guys, no. Kung wala kayong extra guys na LCD, pwede kayong mag-test guys sa analog tester nyo guys. Kapag wala naman kayong analog tester, pwede kayong mag-test sa extra nyo guys na LCD guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.